mga kabalitaktakan! So yun na nga, bagong episode na naman. At ito ang isa sa ating biglaang episode. Biglaan lang. Literal na biglaan, yung tipong hindi mo talaga inaasahan. Walang For the magawa. background, so nandito kami ngayon sa Batangas. Batangas. San Juan, Batangas. Batangas. Kasi kami ay nag-celebrate ng birthday ko at birthday ng aking ina. Ina talaga. Wonderful na ina. Yeah. Kaya ngayon, nandito kami para, you know what I'm saying, guys. Para sumubok ng bagong experience. Pero ngayon, may bagong experience kami literal. Akala Literal na namin. experience. Stressful experience ba to? Yung technically iba na yung plano namin, pero mukhang maiiba lalo yung plano namin ngayong araw na to. Dahil sa dami lang nangyari. Pero anyway, ito na nga. Yes. Ito na nga, guys. Ito na yung in-expect nyo. Buwan ng Pebrero ngayon. Buwan ng Pebrero ngayon. Yes, Buwan nasabi ng niya. mga Puso. Ay, akala ko Sorry, ito taglamig. yung akin kasi di buo. Akala ko taglamig lang. Kala ko araw ng patay. Kanina ko pa, lagi kang lamig ng lamig. So ngayon, meron kami mga bisita, may mga guests kami ngayon. Na nag-cheer sa amin behind the back. Hindi nila alam. Hindi nila alam sila ang Anong topic gagawin? for today. Sila yung main subject po ngayon. So, Yun. So ngayon, magbabago kami ng setup. It's just a one particular podcast na magiging interview type. So, it's all about puso, it's all about heart. So ngayon, let's find out kung anong masasabi nila sa lahat ng mga questions na pwede naming ma-input, especially nila. Kasi experience nila to. Pinagdaanan. Ewan ko, ang dami nilang pinagdaanan eh. Edad ba? by age kasi Kung to. basihan lang. Pero Wala hindi, ako dun, ah. bata pa sila lahat. Tingin ko late 20s. Late 20s. Late So, 20s. super late. Super late 20. Tara na! Ang bahala ka. Let's go, guys. Ayan. Ano po, Maru, dating Assumption Square, S1. S1? S1, yes. Okay. Ano ang una mong naisip kapag sinabing Valentine's Day? It's a month of love. Char. So, buwan ng pag-ibig, but it doesn't mean na it's only, it only needs to be celebrated on February. So, it needs to be celebrated every day. Yeah. With Myself. Ano po yun? Gastos. Ay, thank you. Pinali na yun. Hindi, pagkakataon na makasama ang minamahal mo, mga minamahal mo, na magbigay ng isang special na araw para sa kanila. Yun siya. Tsaka gastos. Shout out kay kay Mitch, tsaka kay Joyce, Chocosism. Yung kanilang chocolate. It's so nice. Choco Nama Truffles. It's a month na kulang-kulang. Medyo kulang-kulang kasi hindi mo alam kung 29 or 28 siya mag-e-end. Yun. But it's a month na maraming taong nagse-celebrate. Yun, maraming taong nagse-celebrate. Yun lang. Hindi, pero Chocosism bili kayo. Bye! Michelle or MC. Sige ate, magano ka. Ito ka pa vlog namin. Tapos, may sa calendar ko, wait na check ko. Siguro, self-love, ganon. So, dati kasi ng Valentine, more sa family, ganon. Celebration, family lang. Self-love. Yung mga motto ng mga, Ang naiisip ko lang pag Valentine's Day, maraming magbibenta ng flowers at chocolates. Yun lang. So yun, thank you dun sa mga nagbigay ng sagot sa aming mga ka-choir mates na nagbigay ng kanilang mga iba't ibang Opinion. sagot, opinion. Kala ko kakanta ka na, iba't ibang palamuti. Pasko Ating ulit. isapit sa puno. Sorry, may sakit talaga sa lyrics. Ikaw talaga sasabit sa Hindi nga kakayanin, bibigay yung puno, okay na? Game. Pero yun, nagpapasalamat kami sa kanila kasi nagbigay sila ng sarili nilang opinion about ano ang ibig sabihin ng Valentine's Day for them. So ngayon, may gustong magtanong sa amin
I think a different form naman ng love. So, I think let's go ahead and wait for the question. I think the first question is, May na-experience na ba kayong pagmamahal na hindi ng kapatid mo? Obvious na. Ako ba naka-experience o ako nagbigay ng pagmamahal? Hindi, syempre lahat naman tayo naka-experience na nun. ikaw lang tinatanong. Oh, in general, syempre, in parents pa lang natin, walang kapalit yun. Ang hirap naman kasama. Pero- ako sa pera. Pero syempre, if personal na aside your family, so far, parang, honestly, wala. Uy, be honest. Bakit? Sino ba? Teka, Wala magbigay talaga sa ako ng ano. wala talaga sa listahan eh. Huwag mo antayin na ako name drop. Tapos ka Hindi name drop mo. Wala pang blip, ikaw na nag-blip. Tapos, Ano? Wala nga. Wala talaga? Na ako naka-experience ng selfless love from other people. Syempre kasi, ako ang giver. Ako yung nagbibigay ng walang kapalit na pagmamahal. Ako, I think magpo-fall pa rin siya yung sinabi mo pagdating doon. Kasi self-love pa din naman siya eh. Yun nga lang, baliktad naman tayo, I think. Kasi dahil mas takot ako, mas more on naging selfish ako, I think. So, ako yung mas nabibigyan ng... Ako yung mas hindi nakakapagbalik nung ganon. So, technically, kung na-experience ko na bang mabigyan ng hindi na umaasa ng kapalit, oo. Yun yung masasabi ko. Na-experience ko siya. Ikaw? ako, alam nyo guys, kaya magkakaibigan kami tatlo eh. Kaya kami nagkakasundo eh. Ako mas gusto ko talaga personally na ako yung iniiwan. Ako talaga yung giver, yung give. Ako talaga yung give ako. Like, pagdating sa love. Syempre may different types of love naman. Love sa family, love sa friends. Pero pagdating sa lahat ng types of love, ako mas gusto ko yung give ng give. Na, sabi nga nito eh, bading talaga tayo. Grabe magmahal. Grabe talaga. Ano? It's better to give than to receive. Oo. Kaya magmano na kayo kay Kuya Dolo. Yun. Next What's next? question. Ano ba yan? Yung question. Kumakain ano pa na? yung taga-question Question na. namin. Ano ang pinaka-tumatak na moment sa inyo na pinakita ng kaibigan nyo ang tunay na pagmamahal? Ikaw na. To be honest, recently ko lang siya na-experience. Ako, alam nyo guys, parang inuman lang eh. No? Hindi, ako kasi, very introvert ako at alam yan Paano ng yung mga pagka-very? Pero introvert ako at alam yan ng mga closest friends ko na hindi talaga ako nagkakaroon ng, kung meron man akong close or tropa lang, pero may boundary kung anong pwede lang nilang malaman about sa akin. Pero recently, na-try kong mag-open up. Ito, kay Rika. Say hi. Yan. Tapos kay Ate MJ. Na naramdaman ko na talagang never-ending yung yung love as a friend. Kasi sila yung tipo ng tao na one call away na pag may, hindi sila yung tipo ng tao na iisipin mo na, ay, pag sinabi ko sa kanila na nagkamali ako, baka i-judge ako. Kasi alam ko na kahit sabihin ko sa kanila na nagkamali ako, alam ko na kahit hindi man nila ako kampihan dahil mali ako, hindi nila ako iiwan. Ayun. Kaya love ko ang aking friendship. Yun. Sa akin naman, I think kasi, kaya more on para akong natawag na converter. Kasi, Kinonvert na. mahilig ako mag-convert. Pero literally, ako kasi, what you see is what you get eh. No pretentious at all regarding dun sa mga idea. Even pagdating sa pagbibigay ng opinion. So, kung anong hiningi mo, yun lang din. Kung sinabi mo kailangan mo lang ng pakikinggan, I can be that person. If kailangan mo na magbibigay, I can also be that person. Hindi ako mahirap kausap, but at the same time, pagdating kasi dun sa ibang tao, mahilig ako magbigay ng benefit of a doubt. Kasi for me, yun lang yung pwede nating ibigay eh. Yun lang yung free as of now. Yung magbigay ng chance. At kung hindi pa natin kayang ibigay yon, what more can we give, di ba? That's the only thing na free. So,
kung ipagdadamot natin yun yung sa akin. Kaya sabi ko, madaling makipagkaibigan pero sana matutong pahalagahan. Yun lang naman sa akin yun eh. I don't need loyalty. I need yung mismong... I need money. Pero totoo yun, I need man. Pero hindi, andun lang yung as long as yung sincerity. Kasi loyalty, it will never happen. Kasi marami tayong makikilalang bagong tao. Okay? But it doesn't necessarily mean, pag may bago ka nakilala, wala na sila sa'yo. Yung mga dati mong nakilala, part sila. Doon mo nga nalalaman kung sino yung true friend mo true love mo na mga kaibigan. Minsan nga sinasabi nila, soul mate mo pa yung kaibigan mo Kasi sila yung mas nagkakaintindihan So for me, yes, na ano ko yun, na-experience ko mismo yun. Ikaw, Jo? Dami na nalang sinabi, same. Ay, gano'n. And then, syempre, yung na-experience yung true love from friends, alam nyo naman, giver talaga ako. Introvert Hindi. talaga. Ako yung introvert na pag na-exhaust, di ko kayo kakausapin lahat. Which is, alam nyo naman, nakita nyo na din naman. Pero yun nga, doon ko na-experience yung true love from friends na may ganun akong moment na ikakat ko muna kayo kasi need ko mag-recharge. And yun, naiintindihan nila yun na sige, yaan mo lang yan, ganyan. Tapos pagbalik mo, and ganun sila, okay na. Wala nangyari, oo. Kasi wala naman talagang nangyari. And also, yung mga moment na since giver nga, naaabuso ng mga ibang tao. And Boom! Boom! may mga na umaabuso sa atin na akala natin true friends, pero yun nga, may gusto lang sila makuha from us. Na yan, nandyan pa rin sila, lalo na tong dalawang to na to remind us na, uy, mali na yan, di na tama yan, naaabuso ka na, gano'n. Sa hospital, naalaga. Parang paiyak na si Kuya. Nung sa? Nung sa hospital, parang paiyak na si Kuya Jolo nun. Kasi di niya in-expect na na pupunta kami. Kasi sabi namin, punta kami sa'yo. Sabi niya, ayaw niya, wag na daw, ganyan. Tapos nung nandun na kami, parang gusto niya na akong magulhol, guys. Kasi ganun ako, ayokong may makakita sa akin when I'm very down. Kasi lagi akong tingala na kung makikita nyo ako, ayoko nung may mapupunla ka sa akin. Ganon. May leeg. Kaya, ikaw, tingala. Uy, may... Please comment down below. May leeg ako, di ba? Next question. So, yun next. Anong biggest misconception ng mga tao pag sa romantic love? For me, yung pinaka-biggest misconception is yung based on my experience at the same time, based on the experience of the people who around me at the same time, is yung idea na dapat magbago ka sa tao para matanggap ka niya. Kasi for me, dapat hindi ganon yung idea of love, nung romantic love. Nagbabago ka because you want to be the best for that person. Hindi dahil para tanggapin ka ng person. Kasi honestly, kung umpisa pa lang, there is one particular person that I could say in terms of this. Sinabi ni Ate Shannon sa akin, nakita mo na noon yung mismong red flag niya. Ngayon, you have to make a decision. Are you going to stay to that person despite the fact na alam mo na yung red flag niya, or you're going na to let go and then move forward sa iba? Pero hindi you know the fact na part na yun ng pagkatao, hindi mo mababago yun. Yung tao ang magbabago nun kasi alam niyang para sa'yo yun. So for me, bakit yun yung biggest misconception for me na romantic love? Hindi ka dapat magbago para sa tao, tanggapin ka niya. Kasi ikaw ang makakaisip nun para for the betterment of your relationship. Nag-a-adjust kayo pareho. It's supposedly yung, alam mo yun, nagko-compromise kayo. Hindi yan one way around lang na isa lang. It will never happen. Hindi naman lahat tayo pare-pareho ng upbringing in life. Magkakaiba tayo ng experience. Dinudugo na yung ilong ko sa mga sinabi niya. Wait. Ako, for me, biggest misconception sa love, sa romantic love, na once na minahal mo yung tao, palagi mong mahal. Araw-araw mong mahal.
na everyday it's all about rainbows and butterflies and unicorns and every color everywhere. Laging masaya. Oo, na laging masaya. Hindi. Kasi kapag nasa super duper long term and nasa part ka na ng relationship na talagang deep relationship na, hindi mo i-expect na 24/7 buong taon ng 10 years, 20 years, masaya lang. Hindi pwedeng ganun. 'Di ba? Ba't nabuhay ka pa kung masaya ka lang, 'di ba? Wala kang problema. So, like, para sa akin, kapag nagmahal ka, dapat mahal mo siya despite sa mga araw na feeling mo hindi mo na siya mahal. Despite sa mga araw na may problema. Despite sa mga araw na feeling nyo hindi na kaya. Kasi, pag nagstay ka, Parang naiiyak ka na. hindi. Kasi parang basta, kapag sa 100, basta despite sa 100 reasons na ginigive mo sa sarili mo na hiwalay na or natama na, tapos nagstay ka pa rin sa one reason dahil mahal mo siya, feeling ko that is love. Kasi, ayun, yung sinabi ko sa kanya na you won't give excuses to yourself kung bakit mo siya gustong hiwalayan. Kasi ibig sabihin, nag-aantay ka na lang ng isang ganun lang para maghiwalay kayo. Hindi mo dapat binibilangan yung partner mo. So, yun. Para sa akin, kapag nagmahal ka, hindi dapat palaging masaya. May mga times talaga na iiyak ka, hahagulhol ka. Kasi nga sabi ni Ed Sheeran, di ba? Loving can hurt sometimes. Naisingit mo pa yun. How about you, Jo? So yun, last na naman ako, nasabi na nila lahat. Copy-paste, hindi. Yun nga. To add lang din. Kasi nga, yung sinabi ni Izzy is, yung love naman talaga is hindi siya answer ng mahal mo siya kasi. Ang tamang sagot kasi dun, mahal mo siya kahit. Mahal ko siya kahit ganito siya, kahit ganyan siya, mahal ko siya ganon. And yun nga, isa sa misconception din. Oo, kasi di ba mahal mo siya kahit. So, ibig sabihin, yung kantang, mahal kita, pero mali yun. Mali yun. Guys, mali yun. Dapat yung true love is yung nagbibigay ng calmness sa'yo. So, hindi mo nakita yung true love mo sa kanya. Hindi. Kasi hindi mo nakita yung kalma sa kanya. Stress kasi ang bigay sa kanya. Galit. Galit puot. Ganon. Pero yun nga, dapat yung calmness kasi talaga yung binibigay sa'yo nung someone na love mo talaga. Kasi sila, kaya nga sinasabi, diba, sila yung pahinga natin. Sa gulo ng mundo, sila yung pahinga natin. Meron bang instance na mas na-appreciate niyo ang pagmamahal ng pamilya kahit hindi? Oo. Kasi hindi ako showy sa kahit kaninong tao. And dumating sa point na kahit parents ko, kahit sino sa family ko, alam nilang ganun ako. But, yun nga, yung love na binibigay nila sa akin na, tama ba? Ano nga ba yung tanong? Yan na naman tayo. Ano nga ba yung tanong? Kasi nga, hindi ako showy, pero yung pagmamahal nila sa akin is andun pa rin na alam nila kahit na may problema ka. And hindi sa tatakbuhan and alam nila kung paano ka yung i-comfort. Kasi hindi ko kailangan na i-comfort akong yayakap sa akin or what pag may problema ako. Ang kailangan ko lang na ibaling yung attention ko na alam ko may iba pang mundo bukod dyan na hindi ko kailangan mag-dwell dyan kagaya ng sa heartbreak. Yung family mo nandyan, di ba yung iba is kinocomfort sila. Ako kasi hindi kinocomfort, but pinadama sa akin na hindi lang yan yung buhay. Pinakita sa akin ng parents ko na eto, pwede tayong magganto. Hindi, alam nilang hindi ko ma-appreciate din yung showy eh. Feeling ko ganun din sila eh. Na hindi ako showing tao, kaya hindi ko ma-appreciate yung ganun. Kaya parang pinaano lang nila sa akin na may other world pa eh. Pwede mo pa itong gawin, pwede mo pang ganyan yung focus niya muna sa goal mo, ganyan. Kaya doon ko mas na-appreciate na yung pagmamahal na ganun. Next, sino ba? Tingin ko naman sa akin, na-appreciate ko siya kasi honestly, ang way of kasi ng parents ko is top love.
lalo na ng mother ko, except sa father ko na showy ang father ko. Pero yung mother ko kasi tough love siya. Literal na paprangkahin ka niya kung anong nangyayari. Paprangkahin ka niya kung anong pwede niya sabihin sa'yo. Despite the fact na masaktan ka na pero honest lang siya. Kasi well-being ko lang naman din yung concern niya. Yung mismong ini-aim niya. And then I do understand na hindi lahat yon, hindi lahat ng gusto natin is, lalo na sa edad na yung teenager, tapos nagpunta ka ng adulthood na gusto mo ma-experience yung lahat kasi curious ka. Tapos feeling mo na susuway mo yung magulang mo kasi nga curious ka eh. And then hindi mo sila nasusunod. Doon ko mas na-appreciate sila kasi hindi nila ako sinukuan, hindi nila ako binitawan. Despite the fact na ang dami ko naging kalokohan ng time na yon. So yeah, tough love pero nandun yung hindi nyo kailangan magsabihan araw-araw ng I love you. Pero you know na no matter what happen, andyan lang sila. Ikaw, Isa. Wait lang, hinihipan niya pa yung kape. Oo nga, yung init kasi na kape ko. Ako, honestly, na ano kasi kami, paano ko ba siya i-explain? Palagi kami nag-aaway. Habi na namin mag-away, magbangayan. So, hindi namin masyadong na-express na mahal namin yung isa't isa. Tsaka hindi kami nagsasabihan ng love you. Like, weird para sa amin. Pero growing up, ginagawa namin yun. Pero nung tumanda na kami, parang ang weird na. Tapos, pero na-appreciate ko lang sila nung first heartbreak ko. Tapos, feeling ko, iiwan na ako ng mundo. Kasi iniwan ako ng lahat nun. Iniwan ako ng friends ko, iniwan ako ng best friend ko, iniwan ako ng jowa ko, iniwan ako ng lahat. So, feeling ko, wala akong kakampi. Tapos, akala ko, hindi ako nagsabi sa family ko nang nangyari. Kasi akala ko, hindi nila ako kakampihan. Kaso, nung nagkaroon niya ako ng heartbreak na yun, doon ko sila na-appreciate kasi they stayed with me. Like, guys, 1 week hindi pumasok si mami nun sa work. Tapos 1 week hindi niya rin ako pinapasok sa school. Kasi grabing trauma din yung naramdaman ko sa school na yun. So, like, dun ko talaga sila na-appreciate. Tapos si kuya, like, nag-suspend siya ng time para ma-comfort talaga ako. Tapos kahit hirap na kami noon. Nag-Ilocos kami, nag-Baguio kami. Talagang nag-travel kami just to forget. Sabi nga ni mami, huwag ka nang mag-heartbroken ulit ha. Ang mahal mo mag-move on. Sabi sa akin. Sabi ko ba naman nung last heartbreak ko, tara Thailand tayo. Sabi niya, palayo na ng palayo yung gastos mo. Parang sinasadya na ba? Sabi ko, parang ang sarap palang ma-broken hearted kapag ganito. O yun lang, doon ko sila na-appreciate kasi doon ko nalaman na, kapag pala natapa ako or kapag nasaktan ako, kapag may nangyari sa akin hindi maganda, meron pala akong tatakbuhan. Na hindi lang pala friends ko yung nandyan, may family pa pala ako. Yung lagi ko nakakalimutan. Yun. Kaya nga, wag nang maglilib. Sa GC. Next question. Kailan nyo na-realize na kailangan nyo mahalin ang sarili mo? Google. Kailan ko ba na-realize? Kahapon lang. Kailan ko ba Mabilis na-realize? yung reality kahapon lang. Sakto-sakto. Hindi, feeling ko naman given na dapat mahalin mo yung sarili mo. Like, ano na yun parang gas-gas na yun na linya na self-love. You have to love yourself. Pero yun kasi yung pinakamahirap gawin. Madali siyang sabihin, easier said than done. Kasi yun yung pinakamahirap gawin, kaya yun yung pinaulit-ulit ng mga tao. So ako hanggang ngayon, nasa stage ako na nag-explore pa rin ako kung paano ko ba mamahalin yung sarili ko, paano ko i-express ang self-love. O diba ang daming commercial ng podcast na. Ganun tayo ka-natural. Oo. So ayun, hanggang ngayon hindi ko pa din siya fully nare-realize. Kasi nandito pa ako sa stage na in-explore ko pa kung paano ba ako magbibigay ng love na needed ko for myself, from myself. Yung hindi galing sa ibang tao, yung galing sa sarili ko. Self-love. Hirap niya kasing na alam mo sa sarili mo dapat mo siya gawin. Alam mo din kung ano yun. Pero hindi mo siya magawa once na may other people na. Na minsan minamahal mo. Like, Nag-iiba yung takbo. na hindi, dapat ako muna.
Pero hindi, naiiba yung ano mo, siya muna bago ko. Kaya nga yung parang self-love for me is, depende talaga siya eh. Kung paano mo may express na mapasaya yung sarili mo. Na na-realize ko siya after my first heartbreak. Parang nawala ako sa sarili ko. Oo. Na, doon ko din napaisip na, sino ba talaga mas mahal ko? Siya kaysa sa sarili ko. Na minahal ko siya ng 100%. Oo. Pipiliin. Sarili ko ba o ano? Pero yun nga, na napaisip ako, bakit mas minahal ko siya kaysa sa minahal ko yung sarili ko? Kaya doon ko na-realize na dapat pala, kahit mahal mo yung, better na mahal mo muna yung sarili mo before ka magmahal ng ibang tao. Kasi hindi mo siya mabibigay yung tunay na pagmamahal sa ibang tao kung sa sarili mo, hindi mo din mahal pala yung sarili mo. Sa akin, yung self-love, tingin ko, right now kasi, I value the most is my peace of mind. And for me, that is self-love. I think that's also the main reason why for almost 2 years, hindi ko ulit nagawang pumasok ng relationship. Not because alam mo yon, na-burn out ako sa relationship, but because I think ini-enjoy ko yung peace of mind ko right now. And then, currently, as of the moment, nandun ako sa stage na yon. Nasa self-love stage ako mismo. So, that's what I am that's what I am feeling as of the moment. So, I hope na maging okay yung self-love na nagagawa ko. So, eventually, all throughout, mag-flourish siya. So, I think, yeah, yun yung pinaka-greatest ngayon. But, so, as of now, I think yun yung mismo all throughout sessions natin na for us, yung Valentine's is not just about one particular love ng relationship. May self-love, may friendship, may family, especially may self-love. Yun yung pinaka talaga na sino ba nagsabi sa atin kanina na kung hindi mo kayang mahalin yung sarili mo, hindi mo din kayang magmahal ng ibang tao. Oo. Yun. Ngayon ba nagagawa mo na? Yes, I love myself. Yun. 'Di ba? Kasi honestly, ang hirap talaga. Ang hirap baguhin yung sarili para lang sa ibang tao. So, yun yung point na hindi natin kailangan magbago para tanggapin tayo para dun sa iba. So, I think we can end yung mismong, yung sessions na to sa idea for you. Paano mo i-end yung conversation na etong all about Valentine's. All about Valentine's, syempre, di ba, pinag-uusapan natin is love. And syempre, kahit peke man pakinggan, pero ito din naman yung totoo. Bukod sa assumption is square ang dala-dala nating pangalan, ang pinaka best love na makukuha natin is love from God. Na despite na kahit anong gawin natin, alam natin welcome pa rin tayo sa tahanan niya and welcome pa rin tayong sa kanya, mag-rant about sa kanya, ng bagay-bagay sa kanya, about sa kanya. Oo, minsan 'di ba, nagrarant tayo pero 'di ba, welcome pa rin tayo sa arms niya lagi na hindi natin hinihingi pero binibigyan tayo. And yun, to wrap things up lang din sa akin na yun, mahalin nyo din yung sarili nyo. Hindi dapat na magmahal lang tayo. Kasi hindi naman tayo nagmahal talaga kung hindi natin mahal yung sarili natin. I think yun, huwag kalimutan mahalin yung sarili. At the same time, huwag kalimutan pahalagahan yung mga taong nakapaligid sa atin na alam natin na concern lang sa atin at mahal din tayo. So yun, I think... Tsaka hindi lahat ng, sabi daw wala na no? Pero kinuha yun Tsaka hindi porket Valentine's Day, couples day lang or romantic love lang ang isa-celebrate, guys.
So yun yung sinasabi namin na may different types of love. Ako Merong nga sila nakadate ko friendship. sa Valentine's, so... Uy, last February 14, wag ka. Kami din. ang magkakadate Magkakasama. nun. Kaya comment down below kung sino yung mga loved ones Kadate nyo nyo. ng Feb 14. Yes. So ayun, hindi lang naman dapat romantic love ang inyong mga kadate sa February 14. Pwede nyo i-date ang inyong lola, inyong nanay, tatay, kapatid, friends, classmates, teachers, lahat na. Pero ayun, yun lang sa akin. So yun, again, thank you so much for this wonderful episode. And then thank you especially dun sa naging questionnaire, namin, person na nagbigay ng mga questions. At the same time, thank you dun sa mga na-personal interview namin earlier na also ng part ng Assumptionist Score. So, until next episode, bye-bye!